And now, yan, we're live na, no? Dito sa ating first ever podcast ng IMG Malolos Financial Training Center. Yan, so welcome po sa lahat ng nag-abang ng ating first podcast ng IMG Malolos. Yan, so ako nga pala si Andrew, no? Isa sa mga financial coach dito. Hi, I'm Yang. Hi, I'm Mel. Hello, I'm Eric, child star ng Malolos Financial Center. Ayan. Welcome po. Ayan, so ano ba yung magiging natin, pag-uusapan natin dito no, sa podcast na to. So, yung mga topics no, about financial literacy, mga financial matters. So, yun yung mga natin na pag-uusapan natin. Okay, so ano kaya yung mga frequently asked questions ng mga karamihan na... Yan, Coach, thank you for the opportunity. Maraming tao, maraming Pilipino, kahit mataas ang sahod, hirap pa rin maki-ipon o kadalasan walang ipon. So ano kaya sa tingin natin yung mga dahilan, bakit kahit mataas ang sahod, hindi pa rin nakakaipon? Coach Mel, ano sa tingin mo yung mga bagay na nagiging dahilan? Normally talaga kasi ang mga malamang madalas na napapakinggan natin is kulang daw talaga yung sinasahod nila dahil sa taas nga ng mga bilihin, no? Pero yun, dahil tayo ay nagtuturo, part ng campaign natin is mag-educate. Dito mas napapaintindi natin sa ating mga Filipinos na meron naman talagang enough money para sa lahat, no? Yung formula lang nila, the way they save, ay medyo kulang yung understanding pagdating doon. Kayo po, about sa inyo, yung suggestions nyo po with that. Ako? Okay, go ahead. Yan. So, ako kasi 12 years na ako dito sa IMG, doing the mission, and marami na rin tao nakausap. And yan, paulit-ulit na natatanong yung yung ganyang tanong is siguro primarily is yung self-discipline. Kahit sabi mo, kahit gaano kalaki yung nare-receive mong sahod, income, multiple sources of income, pero yung spending habits mo, yung pagwawaldas mo, baliwala yung ganong kalaking income. At sabi mo 6 digits ka monthly, kung 6 digits din ang ang gastos mo, baliwala. Diba? Okay, so basically yung sinasabi natin is may factor kung maliit yung sinasahod, minsan mahirap talaga magtabi kapag syempre maliit yung nare-receive. Pero minsan kahit malaki rin yung nare-receive mo, pero kung malaki rin yung expense mo, hindi ka pa rin makakapag-ipon. Yun naman yung point, di ba? So while it's true that may konting challenge na makapagtabi kapag, yun nga, baga very minimum lang yung income or yung salary mo. Merong marami pang factors na pwede natin tingnan. Para kahit pa paano, kung nag-i-start ka pa lang sa career mo, maliit pa lang sahod mo, nasa minimum wage ka, kahit pa paano meron kang maitabi. Hindi ba? Until such time na makahanap ka ng paraan na madagdagan yung kita mo pera. Yun naman talaga, di ba? So, agree. Hindi naman natin dinidisqualify yung fact na hindi challenge yung maliit na sahod. It's true, pero meron pang ibang pwede maging paraan. May dagdag ko lang. Kasi ako din po, may mga na-encounter ako na malaki lang sumahod. Maganda yung income. But in the end of the day, wala pa rin naiipon. I think isang factor po yung since yung naging kabataan niya. Na for example, na kumbaga hindi niya naranasan yung mga bagay na yun, mga kabataan niya. Ngayon, na kumikita siya, kumbaga yung sinasabi nila na inner child healing. Kumbaga, binibili nila yung mga bagay na yun na to satisfy yung sa sarili nila. Pero in reality, hindi naman talaga nila kailangan. So nasasayangan lang nasasayang yung pera. Ano ba, yung kultura ng Pilipino na pag sa pamilya, pag meron alam na malaki ang kinikita, siya yung takbuhan, pag nakakailangan. So ang emergency sa pamilya, yung pad, dun sa kumikita ng malaki. I think isang malaking factor din po yun. Bakit? Kahit gaano kalaki kinikita mo, hindi ka talaga makakaipon. Pagka ganun po yung surroundings talaga. So,
Ako, personally, very thankful nakita ko yung IMG. So, na-break po yung cycle sa isip ko na gano'n. Nabibili ko na ganito, kukolektahin ko itong mga ganitong bagay. In the end of the day, I realize na hindi ko pala siya na kailangan. So, yun. So, mahalaga po talaga na maintindihan. Tamang pag-ipon. At because of IMG, natutunan po natin yun. Talking about inner child healing, may ganyan ka ba? Ako kasi, parang sapatos. Before IMG, no? Parang, syempre pag bata ka, tapos di ka naman lumaki sa mayamang pamilya. Actually, minsan kahit yung necessity mo na yung sapatos, papasok sa school and all, medyo hindi talaga kayang i-afford eh. Kaya kaya pinaglumaan, or itay talaga ng sirang-sira na bago kumabili. Kaya ang mindset ko nung kumikita na ako ng pera, yan, may sarili na akong pera, bibili lang ako sapatos hanggat kaya ko. Pero, parang natatambak lang, until ma-realize ko. Pero, yun nga, nung nakaten ako nung orientation ko naintindihan na, okay, may certain period na gano'n, pwede pabigyan sarili mo, pero dapat paghandaan mo rin yung future. Dapat hindi nag-sacrifice yung future. Ikaw, Yes, ano yung sinabagin mo eh? Same no? Kasi nung bata ako, parang na-deprive ako dun sa sapatos na Chuck Taylor. Shoes ka din, okay. Sapatos din doon. Dumating ako sa point na pinulento ko lahat ng kulay ng Chuck Taylor. So tama, no? Kapag hindi na, ang sapatos pala, pag hindi nagamit, nasisira. So mostly, yung iba doon, napakpak yung Umura po. Then, nauso din yung G-Shock that time. Kinolekta ko rin yun. So, ngayon, lately, before ko makilala ay, binahilig ako sa camp. So, kinolekta ko rin yun. Kung di ko nakilala ay, baka napulo ko lang yung cabinet. So it's all about the habit din po talaga. yes. Mindset. Tapos at the same time yun, dahil yun nga, nag-evolve yung technology, tapos yung lifestyle ng tao. Kaya kahit na ang taas nung kinikita na sana ng isang individual na yun, sumasabay siya sa mga trend. Okay. So, ang taas ng lifestyle, sasabay siya doon. Ang tendency, wala talagang mai-save. Dahil, Nakitira. yes, kumbaga, parang tingin niya, kaya ko naman sumabay doon. Kasi kaya naman ng Masarap pa. Kasi nga wala siyang habit din na dapat may tinatabi talaga. Ano ang point of view mo dyan? Yung, may pressure, di ba? From outside na ito yung trend, sasabay ka. Kasi, ikaw yung although bata pa na kasi ikaw yung pinaka-young sa ating apat eh. So, anong point of view mo? Bakit sumasabay yung iba o yung karamihan? Ano yung nangyayari o tumatakbo sa isip nila? Sa perspective mo? Ang laking factor talaga, coach, ng community ko eh. Okay. Kung nasaan ka. Okay. Kasi especially kung, di ba normally sa mga corporate world, medyo may mga circles talaga na parang medyo angat yung lifestyle, the way kung paano nila sinasabuhay yung yung araw-araw na buhay, di ba? So malaking epekto yun kasi yun nga, yung fear of missing out. Na parang yes. So kaya sasabay ka talaga doon, kaya ang tendency at the end of the day, Community. malaking factor talaga yung community. Influence. Yes, circle, yan. Na nakapaligid sa Pero kasi yung part ko, lumaki kasi ako sa hirap eh. Kaya from the very beginning, napaka-importante sa akin ng every single peso. So, hindi ko maano na gano'n. Pero sa nakikita ko nga, yung usual, gano'n yung community na meron sila, hindi sila makahindi kasi parang natatakot mapag-iwanan. Nabasa ako, no? Ito, bagay na bagay para sa lahat. Sabi doon, wag mong bilhin kung hindi mo kailangan. At wag mo kailangan kung hindi mo kaya bilhin. But most people is nag-e-end up doon sa point na dahil gustong-gusto niya yung bagay kahit hindi niya kailangan at hindi naman niya kaya bilhin. So, nangyayari, pinangungutang. So, in the end of the day, yun, napapauli sa utang. So, ito, may nagtanong din sa akin, no? Ano daw ba yung pinagkaiba ng good debt tsaka bad debt? Bago natin sagutin yan, parang may coding question tayo. So, kahiligan talaga namin mag-usap-usap pagdating sa ganyan, finances. So, basta nabuo kaming apat,
nagpapalitan kami ng idea. So, we decided na might as well record it so that maybe we can post it online. It can reach out yung mga tao na gusto rin yung ganitong klaseng usapan. Maybe may mga pwede kayong matutunan from us. Pwede meron, pwede wala, pero most likely meron at may apply nyo rin sa financial life ninyo. Exactly. What's your opinion about what she shared? Based on my own experience before ako nag-IMG, talagang yun eh. Kailangan mo talaga maki-adapt, kailangan mo makisama. So, kung inuman, di ba? Yes, O mag-mumol, May ka ba lang, no? yung past life. Wala na masama, no? Wala na masama. So, Chill lang. chill lang. So, pero yun nga, sabi ko nga kanina, it's all about kung sino yung nakapaligid sa'yo, kung sino yung sinasamahan mo lagi. So, luckily, I was invited to attend the seminar here in IMG. And then, nung nagpa-member, lagi ko nang kasama is yung mga IMG members din. Na magandang influensya, especially sa pag-handle ng finances. Malaking factor talaga yung circle ng Yes. friends. Okay. So, we've been telling, and I think common yung sharing natin na dati, hindi ganito yung way natin mag-isip pagdating sa pera, the way we handle our finances. May nagbago, hindi ba? Which is natutunan lang natin. By the way, we're based in Malolos, Bulacan. Pero ito naman sinishare namin na hindi lang exclusive dito. No? Pero, syempre, since kumbaga nasa vicinity namin is within our communities, Bulacan, Malolos specifically. So, very interesting itong isang question dito. Ano ba yung mga pwede natin i-share sa mga natutunan natin no, pagdating sa finances natin? Para sa mga kapwa natin nearby dito sa Bulacan, syempre mga nanonood din, kung paano ba mag-build talaga ng finances or paano ba mag-handle ng finances correctly. Sino gusto mo na? Who wants to share first? Ikaw na, nagkatabi na kita eh. Actually yan, yung tinuturo na talaga natin sa IMG, no? Yung cover ng aming book, yung 5 steps, no? To build a solid financial foundation. So, ito talaga, no? Ito natin, dapat matutunan natin kung ano yung steps, no? Kung paano ito i-build. Kasi dito papasok yung importance ng healthcare, di ba? Dito papasok yung importance ng life protection. At dito papasok, kung baong ka sa utang, dapat matutunan mo siya how to manage it properly. Eh. Okay, dito mo rin to, dapat part yan ng financial foundation natin. Emergency fund. Kaya ang dami nababaon sa utang dahil walang emergency fund. So, and then lastly, yung investment. Ito naman yung paghanda no, para sa future natin, especially sa retirement natin. So, lahat kasi ng natin, dapat pinag-iipunan talaga siya. Lahat ng financial goals natin. So, through investing, mas mapapabilis natin maabot yung mga financial goals na yun. Diba? So, kaya, I'm very thankful because here in IMG, I become my own financial educator. So, yun. Yan. So, at least you already have an idea. Ano ba yung sinusunod namin? Building a solid financial foundation, may mga proper steps talaga kami na sinusunod para masabi namin that we are financially well. And we're hoping that in this podcast, we'll be able to tackle each step na pwede kami mag-share ng mga personal experience namin, our opinions of what we learned and what we're able to apply sa buhay namin. But in this podcast, as an intro, I'd like to start with isa sa pinaka-importante, pinaka-nagustuhan ko talaga yung natutunan ko dito sa Solid Financial Foundation, which is emergency fund. Would you agree na, ako kasi sa IMG ko na ito natutunan eh, parang okay. And it answered a lot of questions kung bakit, nung dati nagtatry naman ako mag-ipon, pero lagi ako mabalik sa zero. When I learned about emergency fund, doon ko na-realize, that's the reason why. Bakit? Many attempts, pero I'll always go back to start kasi I don't have an emergency fund. Okay, so just to give a brief, kumbaga summary or para may idea yung mga nakikinig sa atin or nanonood, I don't know, what emergency fund is. Sinong gusto mag-explain very briefly, in the most simplest way para mas maintindihan nila yung maging discussion natin. Sige na, mauna na yung mauna.
So, ayun na, in my, I believe para magkaroon tayo ng emergency fund, magkano nga ba dapat yung ihanda para sa emergency fund? It is equivalent po ng 6 month na income natin, no? Para ihanda or ibuuin yung ating emergency fund. Hindi man ho bigla, unti-unti ho, no? Ma-develop yung habit na magtabi ng emergency fund, no? Until such time na mabuo mo yung equivalent ng 6 months na kinikita mo na everything kahit ano mangyari, no? Yan, magkaroon ng emergency, masira pa, may masira sa bahay, masira sa sasakyan, may kailangan bilhin, no? Meron tayong mahuhugot at mahuhugot. So, hindi po tayo darating sa point na kailangan natin mangutang. So, yun po yung kahalagaan ng emergency fund. Actually, di ba may minimum yan? Yes. So, minimum ata 3 months. 3 months to So, 6 para pag single ka, so pag ano ka, pag double ka, pag married or may partner ka, 6 months. Oh, so ganun siya. Galing, di ba? Pag Then, meron pang ganun. Sa ngayon, parang sinasabi nga po nila, naririnig ko, no, at least equivalent ng 2 years na ikaw mo. Kasi sa panahon ngayon talaga, iba na yung dating ng presyo eh. Mataas na inflation. So, ganun. Kung saan man doon, kung mabuo natin, Oh. kahit pa paano, meron tayong emergency fund. Okay, so emergency fund is a separate fund dun sa investment and savings mo. Kaya itong emergency fund is, tinatabi mo siya yung pera na yun for emergency purpose. Real emergency, like nasiraan ng sasakyan, merong kailangan ipagawa sa bahay, bigla na wala ng trabaho. So, those type of emergencies, hindi kagaya nung, let's say, may sale. Yeah, it's emergency yan. Paatid ka Mas sa nagtatapat yung numbers, no? So, what we suggest is set aside portion of your money for emergency purposes, ideally between 3 to 6 month equivalent of your monthly income. Depende kung gaano kalaki yung iyong responsibility. Obviously, mas malaki na emergency fund, well, much better para mas secured ka. Pero I'm curious, how did you feel when you heard the first time na 3 to 6 month equivalent of my monthly income? Kasi meron tayong mga makikinig dito na parang, okay, 3 to 6 month equivalent. Bago natin explain ano ba yung may advantage kapag meron kang ganong kalaking emergency fund. Sino gusto sumagot yan? Sige na, men. Nung narinig ko talaga siya, sabi ko, ganun pala dapat. 3 to 6 months. So, nag-calculate agad ako nung aking income. And then at some point, naintindihan ko talaga na dapat hiwalay talaga po siya sa sa savings mo. Kasi ang tendency kapag wala ka talagang separate emergency fund, yung savings talaga, kaya na-wonder ka, wala ka talagang natatabi because di siya talaga nakahiwalay. So, ang nakita ko lang talaga na paraan para talaga matabi mo siya, consistency talaga. And, yes, kumbaga hindi siya biglaan dahan-dahan mong i-build kasi hindi naman palaging ma-emergency. And ang laking tulong nun sa akin, especially nung kinailangan ko ng mag-resign dun sa work ko. Hindi ka masyadong nangangamba kasi nga you have the fund na to sustain dun sa panahon in times na yun nga, wala kang ibang mapagkukunan. So, ang laking factor, unti-unti i-build until such time you already have it secured. Kumbaga, pag may emergency ka, alam mo, meron ka dudukutin. You don't have to borrow money. So, that will save you from borrowing money. Iba yung confident na alam mong... Yes, oo. Kasi may narinig nga ako dun sa isang member na wala na nga siyang emergency fund. Puro takbo pa nila sa emergency. Nagkapatong-patong talaga yung pera. Kasi when we say emergency na utang, mas matindi yung interest na gusto compared to regular. Let's say. That's the opportunity nung nagpapautang na maglagay ng mas mataas na Yes, kasi nga, you're in a hurry. Kailangan. You're in a hurry. So, if emergency na debts, that's very against you. Or other way, kung meron ka may bibenta na property, paparating nila kasi alam nila emergency. So, nasasayang nga rin, kasi yung value ng property mo, ito na lang siya kasi dahil hindi mo napaganda, mas mababa mo sa nabibenta. Okay, so we can say na medyo challenging at the beginning to start your emergency fund, pero kaya because of consistency and commitment. Pero kailangan malaking halaga no? Basta alam mo yung target mong amount. Kung kaya mo 100, 200, ma-set aside until such time. Buo mo yun. Yes. Laking So, bagay. commitment talaga, consistency. Now, follow-up question.
was there ever an experience in your life na na-appreciate mo na, uy, buti na lang may emergency fund ako? Can you share one experience? Or kahit ano, or sino? Mauna na ako, no? Before that, hindi ko naiintindihan yung emergency fund. Tumating ako sa punto na kailangan ko lang. I think that time, no? 50 pesos, wala talaga. Tumating ako sa point na lahat ng bulsa ng pantalong ko. Kinakapa ako, baka sakaling meron. Alam mo, inakad ko pa yung upuan. So, nung naintindihan mo ba halaga ng emergency fund, na-appreciate ko siya. At din pinagandaan, kagaya kayo na meron tayong binimaintain na sasakyan. Na every time na masisira yan, talagang masakit sa ulo. Dahil napagandaan mo siya, nagdadaan ka ng funds para to. So, yun nga po, kaya nabanggit ko kanina, iba yung confident pag alam mo may nakahanda. So, napakahalaga po talaga na pagkakaroon ng emergency fund. Ikaw, any experience? Yun, nung sa Dubai, di ba? So, kasi yung transition, hindi ako nag-renew ng contract ko doon sa una kong trabaho. And talaga sa atin, decision. So, pero I'm confident na gawin yun. It's because na-apply ko na yung tinuring ni IMG na pagtabi ng emergency fund. So, yun yung na sumalba, no, sa akin para survive ako until makahanap ako ng bagong trabaho. Di ba? So, hindi ko nila manghirap ng pera sa mga kakilala. Kasi sadly po, no, normally kapag wala talagang emergency fund, tapos biglang nawala ng trabaho, Yeah. ang mangyayari niyan, dahil kailangan mo ng bagong trabaho, panibagong requirements, kailangan mo ng fund. Gastos talaga siya. So wala ka nang income, mangungutang ka na naman to start eh. So, importante talaga yung merong emergency. So, parang nakikita ko sa cycle eh. So, pag wala kang emergency fund, ka-emergency ka, tatakbo ka doon sa malaking kumita. So, kaya yung malaking kumita, hindi rin nakakaipon kasi may mga taong ganun yung mindset. Pag wala nang matakbuhan, tatakbuhan yung meron kaya. So, I think parang ganun yung nangyayari ngayon. So, kailangan ma-break talaga yung ganun cycle. I think isa sa mga ako sa personal experience ko na talaga na-appreciate ko rin yung having an emergency fund and teaching people how to have an emergency fund. It was during pandemic. Grabe yun. Diba? Parang no one predicted that. All of a sudden, stuck ang trabaho. Either tanggapin mo yung kulang na sahod just to keep the work. Yung iba naman talaga walang choice. But talagang tinanggal na sila ng company note. Ang daming nawala ng source of income. Yes. And hindi siya yung basta ang isang buwan lang, dalawang buwan lang. Pero yun nga, doon mo talaga ma-appreciate na, okay, I have an emergency fund. This is definitely an emergency. So this is the time na gagamitin ko to. Diba? So yun. Ang maganda yung pinakita doon ni Coach Eric. Actually, isa pa doon ko titingnan mo. Classic example is bigla nawala ng trabaho. That's an emergency. Mangutang ka ng pera to find another source of income. Pag nakahanap ka ng trabaho, magbabayad ka pa. So, ang hirap talaga mag-recover. Yes. So, Di ba? Tapos, only after mo magbayad, saka ka makapag-start mag-ipon ulit. Or, ang tagal ng recovery process, hindi ba? So, we can say na ang advantage of having an emergency fund is first, you can avoid borrowing money. Di ba? Second is, it protects your savings and Yes, investment. exactly. Yung kailangan i-pull out. Yes. Protektado. at hindi ka mapupunta sa emergency debts. Hindi ka magkakanda baon-baon. Okay, so, budgeting. Let's talk about budgeting. Naku! Sino sa inyo yung nag-budget? Siyempre. Pero lahat naman po siguro tayo no, talaga nagdaan sa pagbabayad. Lalo kung nasa adult years ka na. No? Kasi ako, bata ako, wala akong pakialam sa budget eh. Bili ko, gusto ko bilhin. Pero kaya na medyo tumataas yung responsibility. Napakahalaga ng budgeting. Ano yung mga dapat unahin, no? Ano yung mas mahalaga, at yung tamang allocation ng pera mo. Kung saan mo talaga sa ilalagay. Nung first few attempts ko ng seminar, nung naging part ako ng community, meron akong isang training na, hindi ko makalimutan kung paano niya tinanong. Sabi niya kasi, sino sa inyo nag-budget? Titasa kami lahat ng kamay. Tapos, sino sa inyo sinusunod yung budget? Good na. Parang
parang lahat naman nagba-budget, right? Ah. I think even the people who are listening to us right now, nagtatry naman mag-budget, pero medyo dun sa pag-follow ng budget, nagkakatalo. Pag ako may pera, parang nagiging out of budget na. So, can you share a few parang advice or any inputs na pwede nating ma-share na yung madali siyang sundan in terms of budgeting? Yung kaya-kaya mo talaga, realistic, pwedeng i-apply sa pang-araw-araw na decision-making pagdating sa pera. Ang ginagawa ko, practice ko yung goals, no? And influence na rin ng mga financial advisor din sa social media. Sinisikap ko lang sa isang envelope, may division yan eh. So maglalagay ako dito for maintenance sa sasakyan, for my healthcare, so pang-kuryente, gano'n. Nakadivide na siya. So, very challenging kasi nakikita mo siya, physical na. Pero, yun yan, kailangan ng disiplina eh. Ito yung budget na to na para dito lang. Hindi yung, wala ba, may nakita ka dyan na, kailangan ko lang, parang ang sarap ito, naka-promo siya, dahil may pera ko nakikita, gagalawin ko siya. Hindi ganon. So, dapat, consistent yung goal, at yung disiplina talaga nandun para magkaroon ng tamang budgeting. Yun yung masasabi ko na masusundan ko talaga siya. Sa planning talaga. Pwede siya na inputs. Actually, yun yan, yung in connection sa sinabi ni Eric kanina. So, maganda talaga na i-identify mo kung ano yung mga kailangan mo, yung mga basic needs mo. Kasi yun naman talaga kaya mo binabudget yung pera mo para mabayaran mo yung mga bills na yun. Okay? Pero kung outside the budget, di ba? So, dun nagkakaroon ng problema. Kaka-problema. So, minsan sumasobra sa income mo. Lalo na pag meron kang credit card, akala mo extra money yun, di ba? Ang nangyayari, out of budget ka, ginagamit mo yung credit card, may utang ka next month. No? So, pero kung i-allocate mo properly yung pera mo dun sa basic needs mo, yun kasi yung dapat natin i-prioritize. Yes. Yung needs, okay? Kasi karamihan sa atin, ang sinasabi, needs ko rin naman na masarap na kape. Yeah. Kung sa alam nyo na, di ba? Yung almost 200 pesos ang worth. Pero kaya mo naman mag 3-in-1, di ba? Yes. Mas masarap pa nga. Minsan mas masarap eh. Oh. So, ganun. Minsan, hindi lumalabas sa budget dahil mas pinaprioritize yung wants. No? So, dapat, stick ka sa budget, stick ka sa needs mo. Di ba? Basic necessities talaga muna. Hmm? Pero minsan at some point, kagaya ng mga utilities na out of our control, yung kahit budgeted mo na yung para doon. Yung kababayad mo pala ng kuryente, tsaka tubig. Tsaka ka naman nawala ng gas. Ayun, yung mga ganun, dami makakarelate dyan. So, hindi na budgetan. So, wala. Mahirap talaga. So in that case, talagang mas maganda pa rin yung may emergency fund. Connected yan. Kung connected yung coach eh. So, doon talaga ba paano yun? And siyempre, isa rin malaking factor na nasisira ang budget mo na hindi ka marunong magsabi ng no. Kasi one message away ka lang. Grabe yan. Pare, punta tayo dito, sarap nito, bago bukas. Tara, Samji tayo. Sabi tayo eh. So, Buti na kita yung budget, no? so dahil hindi siya Hindi nakabudget, na may miles. Okay, once. dahil hindi siya nakabudget o out of budget siya, nahihiya kang mag-loan, wala na. So, sasacrifice mo na yung budget. Ano mo, diba? Yung nakaplano mo. Community din, no? So, dahil sa IMG ngayon, lumalakas na yung loob ko na mag-say ng no. So, kasi I need to protect din yung budget ko. Tara kayo tayo. Hello! Saan? Sabay saan eh. Ayan, siyempre. Kasi may budget kaya saan? So, kahit dito sa Malolos na medyo mahilig kami kumain. So, binadget ako na rin yun. Ayun! Kaya, anytime na magayon kumain, may budget tayo para dito. Yun. Pero that's a very good point na malaking factor yung parang ayaw mong tumanggi minsan lalo na medyo close mo.
Yes. Ano yun, nasa culture ba talaga? Kultura, I think kultura talaga. Pakisama, Pakisama. so friendship, and all. Tsaka yung word na minsan lang naman. Deserve ka naman to. Minsan lang naman. Kasi minsan nagiging, every week. Oo. Yan yung mga salita na nakakasira ng budget. Minsan lang to, deserve ko naman to, di ba? Oo. Kaya, yun talaga, learn to say no dun sa mga unexpected o sa mga unnecessary na invitation. Yeah, I think especially kapag nasa starting point ka pa lang ng pag-build ng finances mo or at least recovering, may mautang pang binabayaran. So, yun, talagang kailangan medyo strong ka to be able to say no dun sa mga hindi naman kailangan pagkagastusan. Otherwise, hindi ka talaga makakawala dyan sa sitwasyon. Yes. O kasi kung hindi mo susundin yung budget mo, ano yung pang-iipon? And what's the point of creating a budget? What's Yes. creating the budget? Kasi, di ba, sa budget mo nakasulat ang ganda-ganda, pero hindi mo siya sinunod, so pointless, di ba, nasayang na effort to create a budget. And I think, dagdag ko lang boss, no? Para masulit mo din yung budgeting na yun, para mas matutulan mo how to create a proper budgeting. And you need a good community na magtuturo din sa'yo ng mga bagay na dapat mo matutunan pagdating sa pag-handle ng finances talaga. So doon pumapasok ang IMG. So ako, very thankful, nakita ko IMG. Lahat ng mga bagay na dati nasa isip ko lang, plano ko lang. Ngayon, nagmamaterialize na sa and I'm doing well because of new learning sa IMG. So malaking factor yung community. Kahit gano'ng maganda yung plano mo, do it, gagawin mo lang siya sa sarili mo. Walang suporta, magpe-fail ka pa rin. Sa pananaw ko. Meron din kasi magre-remind sa'yo na, di ba, Yes. dapat ganito, Yes. ganito. So, malaking factor. Malaking factor. To add, I think, nakakatulong din yung meron kang financial goals. Yes. Oh, Di ba? Number Kasi, one. magpa-budget ako, kailangan kong sundin tong budget na to kasi meron akong nilook forward na financial goal na gusto kong marating. Mabigat yun hindi ba? Parang talagang hahatakin ka niyan, oy, wala yan sa budget mo, wag mo yung magagastusan dahil ito yung gusto mo. It can be anything. It can be for the education of your kids. It could be you want to have your own house, pwedeng dahil gusto mo makawala sa utang. So kung very clear sa yung financial goal na yun, I think mas resilient ka sa mga temptations. Tama. Mas hindi ka bigla-bigla lang mag-give in. Kasi all the more if you have a community who understands your goals. Na kasi sabihin ka niya, uy, teka lang, wala sa budget mo yan. Di ba ito yung goal mo? Ba't hindi yun yung uunahin? Diba? Kasi yung karamihan talaga na yun yung problema, yun yung kulang. Yes. Di ba? So, kaya hindi nila alam. At I mean, alam nila yung pangarap nila, pero hindi nila sinusulat, di ba? Hindi nila sineseryoso. Is it the lack of belief na kaya nilang ma-achieve Pwedeng ganun. yung goal nila? Kaya hindi nila Wala nag-ano sa kanila eh. Wala nag-encourage sa kanila na kaya mong marating yan, kaya mong ma-achieve yung dream house mo sa pag-iipon, hindi sa pangungutang. Di ba? Yung sasakyan mo. Or nasa-set aside din talaga yung goals na yun kasi sa dami ng, alam niyo po yung common din na ang dami nilang responsibility. Depende, Ano talaga, depende talaga sa situation ng Sa tao. situation. Pero yun nga, importance ng community, nung knowledge, kasi di ba, totoo naman na hindi naman talaga naturo yung financial literacy sa school. Unfortunately, di ba? So talagang kailangan din talaga natin na matutunan to. And then, yun nga, kagaya na nabanggit ni Coach Yang, malaking factor din yung belief mo sa sarili mo na kaya mong gawin. There's so many story na nagpatuloy patungkol dyan. Maaring nakita nyo, napanood nyo yun. I think isa sa vendor, no? Pero nagsikap siya mag-ipon para makabili siya ng motor. So, I think nabalita ito eh. Bumili siya ng motor, alam niyo, ang pinambayad niya, puro barya. Galing sa ipon niya. So, doesn't matter kung anong source of income mo, kung ano kaya, professional ka ba o hindi. Kaya lang, yung vendor na yun, naniwala sa sarili niya. Kaya niya makaipon. Tsaka klaro. Klaro yung goal. Bibili siya ng motor na magagamit niya, pang negosyo pa rin. Bibili siya ng motor in cash. In cash. Galing Galing sa ipon niya. So, to prove that, na kahit sino talaga kaya, basta naniwala ka at klaro yung goal. Ano kayong ginawa niya, no? Bago niya marating? Ayun siguro, Sakripisyo, no? Sakripisyo, budgeting again. No?
set aside agad yung portion na kinita niya for the day para mabili yung gold. So, disiplina pa rin. One of the best example yan, no? Sacrifice na. Yeah. Enjoy Enjoy din. din. Enjoy na yung ano sa ano, yung motor. Nung walang hindi inot, wala siya binabayaran na interest. But the reality now, no, most people enjoy now, sacrifice later. So, malaki yung pagkakaiba talaga. Yung natahimik, gutom na ba? Hindi, Nagtanong kasi siya kung saan eh. Pagkakit natin, if you have an emergency fund, there's a high chance hindi ka mapapabutang. Diba? But I think we will all agree na kapag you set a budget, and you follow your budget, isa rin sa maliligtas ka, no, is borrowing money. Di ba? Kasi you're within your budget. Right? O mataas din yung chance na makakapag-save ka kasi nga sinunod mo yung budget mo eh. Di ba? Pero, para paulit-ulit natin ang pag-usapan yung utang. So, makes me think, are we against utang? Gano'n ba? Ano ba yung pwede natin ibahagi sa mga nakikinig sa atin? Kung meron man. About yung understanding natin about utang, may iba't ibang klase ba niyan? We always hear about good debt and bad debt. What's the difference between the two? What's your opinion about that? What you've learned about that? So, yun. Karamihan kasi sa Pilipino, alam lang debt na. Utang lang. Yes. Hindi nila alam yung difference ng good tsaka Honestly, bad. for IMG, hindi ko rin alam. Alam ko lang utang. Lahat naman tayo siguro. Yun. So, yun. Dito ko lang din natutunan sa IMG na yung difference ng dalawang yan, yung good debt and bad debt. So, kung manghiram ka ng pera na magbibigay sa'yo or mag-generate sa'yo ng income, that's good. Di ba? So, kuwari, example niyan, na utang ka dahil magpuputap ka ng business. Okay? Pero, insert ko lang dyan, magpuputap ka ng business na alam mo. Na alam mo na kikita ito, lalalago yung business mo. Di ba? So, hindi yung bara-bara lang na naisip mo na gusto ko mag-clothing business. Sige, utang ako. Hindi mo lang pinag-aralan, paano yung logistics mo, dapat lahat yan pinag-aralan. And yung sa bad debt naman, obviously, from the word bad, okay? So, nangutang ka dahil bibili ka ng iPhone, di ba? Bibili ka ng Samsung, Galaxy, na di mo afford, di ba? So, yun. So, ano siya, bad siya. Kasi hindi naman siya mag-generate ng income sa'yo. Kung lalo na kung pang-forma mo lang yung gadget na yun. Di ba? Pero kung gagamitin mo rin siya, dalawa rin eh. Kung gagamitin mo yung gadget na yun, inutang mo nga siya without interest, tapos ginamit mo siya sa business mo. So, that's good then. Okay? So, yun yung nasa nasa paggagamit natin ng nung inutang natin para maging maklasify siya as good or bad. Yes. Di ba? So that's the definition of good debt and bad debt. Pero kung ikaw ang tatanungin mo, if you can put up a business na hindi kailangan manghiram ng pera, wouldn't you prefer that? Yes, of course. Diba? So, Kasi wala ko kailangan bayaran ng interest eh. if there's an option to start a business na hindi mo kailangan manghiram ng pera, that is still the best option. Okay, go ahead. Sorry. Actually, na-experience ko yung good debt. Nung before I actually nag-business na ako. Nag-business din ako ng SKD process. Kala ko child star ka na eh. After kong, kasi naman, pag kasi dati kang child star, lumalaki. Nababawasan ng karir. Hindi ko siya Hindi ko siya. Nung napasok ako sa SKD, frozen food, that time, I'm doing the business na una, hindi ko akalain na lalaki. Kumbaga, hobby lang. No, gusto ko kumain ng SKD, gumawa ako, medyo napadami. Pinost ko, maraming bumili. So on and so forth. Dumating sa point na lumalaki yung production, iisa pa lang yung freezer ko. So, naniwala ako na pag napalago ko pa to, o lumaki pa yung business ko, nababawi ko rin. So, yun yung good debt. Nanghiram ako, pabili ng another freezer. So, gano'n siya. Tama yung sinabi ko sa Andre, uutang ka, alam mo kapasok ng income na. Yung bad debt, thank Lord kasi sa pamilya namin, hindi namin naging kultura mangutang. But I've seen many people na pinapractice yung bad debt. No? Just to impress yung mga kaibigan, papa-birthday party. Yeah, idadaos yung birthday party ng bata na kay mahal-mahal, pinahutang lang pala. And at the end of the day,
Di ba? Walang nangyari. Kumbaga, Yung paborito mo, gender. yun, yung mga gender. Di ba, sa Pilipino, ang hilig galing mag-isip ng pagkakagastusan, di ba? Yung gender reveal party, di ba? Dati, malalaman mo lang kung ano yung gender ng anak sa mukha ng nanay. Di ba? Kung maganda, Di ba ang nanay, ba't hindi na nila? hindi, babae kasi, di ba? So, malalaman mo lalaki kung may tinong batok, tsaka leg, malaki yung lalaki. Pero ngayon, may mga party-party pang malalaman. At di po tayo against yan, no? Pero kung napaghandaan at hindi pinangutang, go. Pero kung pangungutang mo lang naman to impress your friends, wag na. Doon na lang pumapasok yung budget. So, yun yung importance ng yung understanding ng good tsaka ng bad. Pero wise na rin ang mga Pilipino po siya. Kasi when you are invited in a celebration like birthdays or debuts, Blue bills. yeah, di ba? Parang kailangan po kasama ka sa blue bills, kailangan mo magbigay ng Bawi. blue bills. Tapos parang minsan meron na rin po sa mga weddings na ilalagay doon na cash mo lang. Di, yung cash na yun, yung instead of in kind, cash na lang. Kasi pa yun. Okay. Kasi nakasal ko ganun din ginawa. Okay. Same. Okay. So, pero sa mga Kasi yan pa debuts, po kasi si Mel kaya pero yun nga parang naisip ko din na ano na rin, medyo wise na rin sila kasi meron ng mga gano'n, naka-state na. So, ang hirap tumangkin ngayon na ang invitation kayo, digital na eh. Digital na yung invitation. RSVP. RSVP, nakalagay na rin doon yung Gcash number. No, di ba? So, paano ka kakahiya? Hindi natin nagawa yun Hindi natin nagawa yun. Wise na din yung Kailan mga, na ng digital banks. wise na din yung mga Pilipino. So, pwedeng pinangutang pero may paraan na rin somehow. Para mahiraos. Mahiraos. Ako, lately na pag-usapan din namin ng coach Mel. Talagang sinusubukan ko, pinapractice ko, mag-say no. Pagka alam kong ang di ba, gusta. Pag may nag-message sa'yo, hindi ka minessage siya for the long time, hindi ka kinakausap, bigla nag-message sa'yo. Siyempre, makakaramdam pa na ng itong papunta yung usapan. Nire-reject ko agad. Kasi, di ba, kung may emergency ka, paano naman pag ako na kailangan? Sino iti-text ko? Sino na ako makikita? So, sorry doon sa mga natanggihan. No? Pero, wala, ganun siya binubuo talaga. Ganun ko Kasi pinapahalaga. meron kang financial goal. No, Yes. Wala sa budget mo. Wala sa budget. Pero, hindi naman namin tinatry na to judge anyone Yes, of whatsoever. course. But you have to understand why we feel very strong when we talk about borrowing money. Kasi although we joke around it, medyo pinagbibiroan na, pero when you look outside, kahit nasa news hindi ba? Ang daming, there's so many bad things that are happening na ang pinag-ugatan ay panghiram ng pera. And magugulat ka kasi minsan napaka-small amount. Merong nagsutukan ng 100 pesos. Balita? Ano yun? 100 pesos or something lang. Sukli. Yes. Kasi sa ano, yung estudyante. Diba? Utang yung pinag-ugatan. That's why we feel very strong about it. Kasi kahit sa angulo mo tingnan, talagang mas mataas yung chance na wala siyang mabuting kapupuntahan Kaya talaga we feel very passionate na turuan ang mga kababayan natin. Paano ba makakaigos dyan? Diba? So yes, merong good debt, merong bad debt, but kung pwede mo siyang maiwasan, totally, much better para, kasi end of the day, it's all about peace of mind. Yes. Diba? Kumpara kapag ako may utang versus ako na walang utang, mas gusto mo yung personality mo na alam mong wala kang kailangang bayaran, walang interest na tumataas dahil hindi mo nahuhulugan, di ba? So, Walang tatawag sa'yo. walang tatawag sa'yo in the middle of the night na, uy, magbabayad ka pa. Alam mo yun? So, Makakalabas ka ng bahay na taas loob pa. yes. And we want as many Filipinos na ma-practice din nila yung the kind of lifestyle na pwede nilang maging habit para hindi na nila kailangan mag-resolve into borrowing money, basically. Diba? So, sa lahat ng mga nakakausap ko, ito yung mga bagay na gusto ko itulong sa inyo. So, yan. Para mapagandaan nyo din yung mga bagay na hindi natin inaasahan.
Worst case pa ngayon, pag may debts ang isang tao, hindi na siya lang yung nai-stress eh. Kasi sometimes, sinatawagan even yung mga Family family members. Oo nga. So parang hindi lang yung mismong tao na yun nang naaabala. Minsan pati mga loved ones naaabala. So, Yun yung cycle na dapat na maputol. Yung problema din ba na iba yun? Yung, pati yung sa pati yung normal na isipin na normal lang mangutang. Normal lang sa tao ang may utang. Dapat matanggal na yun. Matagal na yun eh. Yes. Kasi how many times have we experienced that na nag-run tayo ng training or seminar, we ask the audience, sino dito ang may utang? Taas ang majority would raise their hands. If you ask them, sino dito ang walang utang, talagang parang hindi siya normal eh. So, medyo challenging to change that, pero yun yung tama naman. Dapat kapag medyo, sino dito ang walang utang? Mas marami dapat yung nagtataas na kami wala kaming utang, we have peace of mind, we're financially independent. Mas masaya yun. Yun nga din yung napagiti ko dyan. Matanggal na yung kaisipan na gano'n eh. Normal lang ang may utang. Classic example yan, no? Lahat makaka-relate eh. Ang panganganak. Diba, minsan magte-text sa'yo, pare, emergency lang, makanganak ang misis ko. Paano nag-emergency yung panganganak? For the very first time, nung nabuntis siya, alam mo, after 9 months, makanganak yan. So, talagang disiplina rin. Paghandaan mo yung baka. In 9 months ka para Paghandaan, no? At then, I believe, pililanan yung magkapamilya. Dapat pililanan mo rin yung mga bagay na kakailangan, kagaya ng panganganak. So, hindi emergency yung panganganak. And second, yung tuition, di ba? Parang, enrollment na lang hinahanap mo bukas. Kailangan niya mag-enroll. Emergency, hindi ho emergency yung pag-enroll. Napaghahandaan po talaga yan. So, yun yan. Doon ako pumapasok talaga yung discipline. Alisin na yung mindset na, normal lang ako mawala. So, yun. Alain mo, this is our normal afternoon. We just decided to record it today. Pero normally, ito talaga yung topic namin in discussion. And, I don't know, kung meron silang mga topic in mind na gusto nilang Yes, i-discuss. pwede yung i-comment sa comment section natin. Kung meron kayong sa next sa next Friday ulit natin pag-uusapan, give us a topic and we'll talk about it. Usapan namin, nabigay kami ng input. We're not pretending to be experts and all. yes. Pero this is something na I personally have been Practical. learning about, pinag-aralan for the last 14 years, share namin sa mga kilala namin, and personally, na-apply talaga namin sa personal life din namin. Kaya, yun nga, I think it's worth it to share. Di ba, kung sino man marating itong video na to, hopefully, sila rin maayos din yung finances nila. So, yun. So, yes. Feel free to comment yung mga financial challenges nyo din. Yes, any Yun. money-related Yes, topics. money-related. Anything that you think affects your finances, baka na-experience namin yan or may kaya di pag-uusapan namin. yes. Ano, may love life. Pwede din, si Coach man na expert dito. Pagdating ko sa live life, meron pa kami sinusolve na ito eh. Hindi namin masalap-salap eh. Sabi na po yun. Basta money matters muna din. Pas mo na sa live life ha. Pero kami priority muna dito. So yun, see you on next Friday again. Wala pa pong pangalan yung podcast namin. Talaga naisipan na namin today. Pwede rin kayo magbigay ng suggestion. Yeah. Or maybe we'll come up with a name sa mga susunod na So yung mapipili po, series namin. yung mapipili name ng podcast, i-pass po namin dito sa screen. Yes, yeah. Yeah, pwede rin natin i-post yung mga questions nila dito. Yung mga mapipili natin na talagang we can relate and we can share based on our experiences as well and paano ba namin na-apply yun talaga. Of course, by the help of IMG na din po, di ba? Yes. So, yun. So yun. Hindi siya basta advice lang kasi talagang ano siya eh. Na isa buhay, nagawa na, na-apply na din. Okay, so that's to wrap up. So, see you again next Friday, same time, dito sa aming podcast. Okay. Nawala akong pangalan. Wala. So guys, I hope I'm sure you learned a lot. So, kita-kits po sa susunod na podcast. See you. See you.
Luis nabaon sa utang dahil sa laki ng gastos sa kanyang hospital bill. Milyon-milyon ng pera, naghirap matapos mamatay ang kanilang padre de pamilya. Negosyante noon, tumandang walang ipon. Naku, mahirap yan. Sa una pa lang, dapat may frontliner ka. Sa pagkakasakit, may magagamit. Sa pagdadalamhati, may magmamalasakit. Sa pagreretiro at pagtanda, magandang buhay ay makakamit. Anumang krisis ang ating harapin, Kaiser Healthcare is our frontliner.